Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tulungan tayong magpatawad sa ating kapwa at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasayo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaban ng tipan, na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halika kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaban ng tipan ng Panginoon. Ang Panginoon ng sangkalupaan ay maunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulog. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulog. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doong inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing hudud ay nagdakong banal
At yaong Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Hallelujah. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog na Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Hallelujah. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala ng daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Hallelujah. Tumayo po tayo. Kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.
Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagpapatawad, ito ay isang haligi ng ating pananampalataya, isang napakahalagang bahagi ng ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Ngunit aaminin natin, ito rin ang isa sa pinakamahirap gampanin ng isang mananampalataya. Pagpapatawad. Kung kaya nga si Pedro, tinanong niya si Jesus kung ilang beses. Nung sinabi niyang 7 beses, ay galante na siya noon. Meron ng dagdag yun. Akala niya ay matutuwa na si Jesus nung sinabi niyang, pwede na bang 7 beses magpatawad? Ngunit ang sagot sa kanya ni Jesus ay 70 ulit pa nito. Hindi binibilang ni Jesus kung ilang beses magpatawad. Kaya sa English, pag sinabing 70 times 7, hindi niyo sasabihin 490 o kung anumang computation ang katumbas nito. Hindi. Ang simpleng gustong sabihin lang ni Jesus, huwag ka nang magbilang. Huwag mo nang bilangin ilang beses ka kailangang magpatawad. Ngunit, batid natin na sadyang mahirap magpatawad. Siguro kung magkakaroon po ng survey, ano ang mga mahihirap gampanin, sundin sa mga bilin ni Jesus Nazareno, naniniwala ko ang number 1 sa survey, mahalin mo ang iyong kaaway. At sa palagay ko, ang pangalawang babagsak sa survey, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Aminin natin. Mas madali nang mag-ambag, magbigay ng bigas kaysa magpatawad. Mas madaling maglakad ng paluhod, magprosesyon, mamanata, mag-ayuno. Kung gugustuhin pa, nandito ka na sa buong araw ng linggo, nandito ka simbahan, misahan mo na lahat ng misa. Siguro sabihin niyo sa Nazareno, mimisahan ko na lang lahat kaysa patawarin ko. Mas madali yun. Mas madaling magrosaryo ng 10 beses kaysa magpatawad. Mahirap magpatawad kung ito'y titignan natin sa diwa ng ating sariling kalakasan. Ngunit kung titignan natin ang pagpapatawad bilang isang biyaya, doon tayo makakakuha ng sapat na lakas para igawad ito. Sapagat ang pagpapatawad hindi nakabase sa lakas ng loob mo. Hindi nakabase kung matibay ang loob mo o handa ka na. Ang pagpapatawad ay nakabatay
sa biyaya ng Diyos. At ano lang ba ang pwedeng gawin sa biyaya ng Diyos? Ang tanggapin ito. Ihanda mo lang ang sarili mong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, narinig natin sa talinghaga, yung may utang na 10 milyong piso, pero hindi niya pinatawad yung may utang sa kanya ng 500 piso. Bakit? Bakit hindi niya pinatawad? Sapagkat naniniwala ako, hindi rin naman talaga siya bukal nung siya'y humingi ng tawad doon sa kanyang amo. Sapagkat kung talagang tinanggap niya bilang biyaya yung pagpapatawad ng kanyang amo nung siya'y pinatawad ng 10 milyong piso, madali lang din niyang patawarin yung nangutang sa kanyang 500 piso. Siguro nga, naniklohod siya, nagmakaawa siya. Pero naniniwala po ako, hindi yun bukal sa kanyang puso. Sapagkat kung bukal sa puso niya ang humingi ng tawad, pagtanggap niya ng kapatawaran, aagos at aagos, aapaw at aapaw, aabot at aabot sa iba ang tinanggap niyang pagpapatawad. Kung tunay niyang tinanggap ang pagpapatawad ng kanyang amo, hindi pwedeng hindi niya ito maipasa at maibigay sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, kung tunay tayong humihingi ng tawad, lalo na kay Jesus Nazareno, kung tunay tayong humihingi ng tawad kapag tayo'y nangungumpisal, at iginawad naman sa atin yon, kung talagang tinanggap natin ang awang iyon, kapag dumating ang panahon na tayo naman ang hihinga ng tawad, maigagawad natin yon. Meron nga hong kasabihan, hindi mo maibibigay kung ano ang wala ka. Totoo naman po yun, di ba? Hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka. Kung wala kang pera, wala kang maibibigay na pera. Kung wala kang pagkain, wala kang maibibigay na pagkain. Kung wala kang pinag-aralan, hindi ka talaga makakapagturo kahit kanino. Kung wala kang kapatawaran, hindi ka nga talaga makapagbibigay ng kapatawaran din. Hindi kaya mga kapatid, kaya hindi tayo makapagbigay ng kapatawaran dahil baka hindi pa natin lubos na tinatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Ulitin ko po, hindi kaya baka hindi natin maibigay ang pagpapatawad dahil sa umpisa pa lang, hindi pa natin lubos na tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan muna natin tanggapin ang biyaya ng awa bago tayo makapagbahagi ng awa sa kapwa. Kaya nga, sa unang pagbasa narinig natin kung papaano si Moises, pinangunahan niya ang Israel nung tumawid noon, naalala niyo sa dagat na pula, paalis sa Ehipsyo. Ngayon naman si Josue, tumatawid sila sa ilog Jordan, bumuka na naman ang ilog. Alalong bagay, tumatawid sila, nililinis sila ng Diyos. Kaya sila tumatawid sa lupang pangako, hindi dahil sila ang magaling, hindi dahil sila yung malakas, kung hindi dahil din sa awa ng Diyos, biyaya ng Diyos. Dahil kung makakalimutan ang biyaya ng Diyos, hindi talaga iiral ang buhay na makadiyos sa atin.
Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, isipin mo ngayon, sino yung mga taong hindi mo mapatawad? Ilatag mo ito ngayon sa paanan ni Jesus Nazareno. Isipin mo rin ang pagkakataon na ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya. Isipin mo yung mabibigat na kasalanang nagawa mo at pinagsisisihan mo at idinlog mo sa Kanya at lalo na sa kumpisal at ito'y iginawad ang pagpapatawad sa iyo. Isipin natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. At panghuli, ipagdasal din natin ang mga taong matigas pa rin ang puso. Ayaw humingi ng tawad at ayaw magpatawad. Kabilang tayong lahat doon. Humingi tayo ng tulong at lakas at awa mula kay Jesus Nazareno sa biyayang ito. Tumayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang Kanyang bayan na nakadama ng Kanyang pagpapatawad. Ang ating tugon, mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkos maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Amang nasa langit, masdan mo ng may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwa-hiwalay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiyain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Tuwing tayo'y nagsisimba, hinihiling natin ang awa at biyaya ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong humingi at tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi bukal sa aming kalooban ng paghingi ng tawad. Patawad po kung matigas ang aming puso at ayaw naming magpatawad. Patawad din po sa pagkakataong hindi kami umaamin at humihingi ng tawad sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang ating maawaing tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po ito ay ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mo, wagas ang kakampi. Walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang pagpapatawad ay biyaya ng Diyos. Maigagawad lang natin ito kung lubos din nating itong tinanggap mula sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at habag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,